hindi pwede po sa aming tingin na magkaroon ng mini trial at kung sa tingin nila kulang yung ebidensya, ay kukuha sila ng mga bagong ebidensya para isali sa complaint. Pag ganun po, dapat separate complaint yung i-file ng buong House of Representatives na kailangan may pirma ng 1/3 of its members. Hindi ginawa ng House of Representatives yon dahil nga nauna na i-file yung mga complaints by individuals o by groups. Kasi po during the proceedings, yung dapat na trabaho ng House of Representatives at ito'y sa ngayon nasa stage ng House Committee on Justice, ayun lang yung pag-determine if there's a compliance with the form, with the substance, and the grounds. Now, sabi naman po ng House Committee on Justice, merong compliance enough to endorse the impeachment complaint sa plenaryo. Yung naging problema po, after a finding base sa four corners of the complaint, ay nagkakaroon pa po ng proseso dahil po sa ideya nila ng due process na magkaroon ng mini trial. At sa mini trial na yan, gusto nilang magsabina ng mga dokumento, ng mga witnesses, gusto nila na pilitin na mag-testigo ang respondent o si Vice President Sara. Yun yung sa tingin namin na why is there a need for a mini trial when the only issue is to determine kung yung complaint nasasang-ayon sa kinakailangang basehan para ma-i-file ang impeachment sa Senado. Kasi yung trial ay nasa Senado. Yung labas na tinatawag na fishing expedition, ibig sabihin, nakikita ng House of Representatives na kulang ang ebidensya para ito ay madala sa Senado. So, ginagawa nila yung proseso sa House para magpadagdag ng mga ebidensya at iyon ay sa tingin namin sobra na sa kanilang kapangyarihan kasi dapat yung House of Representatives ay magdedetermine lang ng complaint base sa i-file ng mga complainants at hindi sila yung complainant themselves. Unless na sila yung nag-initiate ng complaint based on a 1/3 vote at yun ay hindi nila ginawa at yung nag-initiate ay third parties. Opo. So, if they wanted to, they should have started the complaint at hindi na kailangang dumaan sa House. Kaso na-file na ng mga pribadong sektor o private complainants ang complaint at lumampas na sa oras at hindi na sila pwedeng mag-file at this late stage. They have to wait for another year kung gusto nila na yung complaint ay nasasang-ayon sa kanilang sariling ebidensya. Opo. So, attorney, sa madaling salita, mali po yung pagsabpina ng mga dokumento o SALN ng Vice Presidente at maging yung mga iba pang ebidensya laban sa kanya? Dapat yung mga ebidensyang yon ay included na sa complaint na i-file sa House of Representatives. Hindi pwede na yung Committee on Justice na sila mismo yung kumuha ng ebidensyang yon kasi yung kanilang trabaho ay limited lang sa i-file na ebidensya at complaint. Now, if they initially found na merong substance, merong ground at in accordance to form yung impeachment, yung kanilang trabaho ay merely to ask the respondent to answer, and that already complies with due process na yung sinasabi ng Korte Suprema na kailangan gawin, yung due process na yan. At yan rin yung hiningi ng respondent o nung nina Attorney Torion nung inoppose yung first impeachment na it should be compliant with due process. So what is meant by that is
to give the respondent the opportunity to answer. At sumagot naman si VP Sara. At from that answer, dapat i-determine ng House yung complaint with the answer kung ito'y enough to file it with the Senate. Hindi pwede po sa aming tingin na magkaroon ng mini trial at kung sa tingin nila kulang yung ebidensya, ay kukuha sila ng mga bagong ebidensya para isali sa complaint. Pag ganun po, dapat separate complaint yung i-file ng buong House of Representatives na kailangan may pirma ng 1/3 of its members. Hindi ginawa ng House of Representatives yon dahil nga nauna na i-file yung mga complaints by individuals o by groups. Opo. Dapat pala, attorney, yung complainant, isinama na yung pwede bang gawin yon ng complainant bago niya inihain sa Kamara na hingin yung SALN mula doon sa ombudsman? Lahat ng ebidensya na ngayon ay nakikita, narinig natin, dapat noon pa yan sa first stage ay ginawa na ng mga complainant? Tama po yun. Di ba na ririnig naman natin sa ombudsman na willing sila magbigay ng mga ebidensya if it is for a proper purpose o legal purpose. Di sasabihin ng private complainant o complainants sa ombudsman that this is in support of the impeachment complaint. Pero at the same time, meron ring mga investigasyon na barred by law na pwedeng humingi yung private complainants like yung mga bank deposits, yung mga impormasyon galing sa government offices where it violates Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, Foreign Currency Deposit Act. Kasi nasa batas na bawal yon isubpoena except if the subpoena comes from a court. Now, the House of Representatives through the House Justice Committee is not a court. It is likened, its office is likened to a prosecutor. Yung may karapatan lang na magsubpoena sa aming tingin ay yung Senado because it's only the Senate that acts like a court. So, how can you subpoena yung mga bank deposits, yung action ng House of Representatives through the House Justice Committee is likened to a prosecutor. Hindi pwede po yun sa aking tingin dahil baka na-mistake yung House of Representatives thinking that it is already acting like a court. Hindi nga sila korte dahil yung trial ay nakareserba sa Senado. Opo, nako, napakalinaw, attorney. Dapat pala, hindi ito itinuring, idineklarang may form, substance at grounds itong impeachment complaints laban kay Vice Presidente. Kung sa tingin ng House Justice Committee on Justice na kulang ang ebidensya, dapat ibinasura na yung complaint against VP Sara just like sa ginawa nila sa mga complaints laban kay Pangulong Marcos. Dito rin pumapasok yung constitutional provision on equal protection of the laws or yung Equal Protection Clause of the Philippine Constitution na nagsasabi na yung mga tao o persona similarly situated, the law should be applied equally sa kanila. Hindi pwede na yung kay President Marcos, sa tingin nila kulang yung ebidensya, ay dinismiss nila. Yung kay VP Sara naman, sa tingin nila kulang yung ebidensya, kaya maghahanap pa sila ng dagdag na ebidensya. Kasi sa tingin nila, kung nakulang yung ebidensya, madidismiss lang ito sa Senado. So, hindi pwede na magkaiba yung parameters at conditions na pagtrato sa complaint laban kay Pangulong Marcos at laban kay pangalawang Pangulo Duterte.